Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Kanarito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw po ng Martes, Oktubre 13, 2015. Sa ulo ng ating mga balita. Senadora Miriam Defensor Santiago nilinaw na gumagaling na ang kanyang lung cancer, kaya naman ay nagdeklara siya ngayon na kakandidato tuloy ang kanyang pagtakbo bilang presidente muli ng Pilipinas. Mga presidential candidates kasama na yung mga tinaguriang mga nuisance candidates, halos 4 na po na ngayon naman sa day 2. Matumal daw na file ng Certificate of Candidacy dahil sa pag-iwas daw ng ilang politiko sa numero 13 ayon daw sa abiso sa kanila sa Funsoy. Samantala naman, listahan ng mga lugar na isasalalim sa election hotspots ilalabas ng PNP sa susunod na linggo. Ang Malacanang may payo naman sa pamilya Binay sa korte lamang magpaliwanag imbis na manisin ng iba sa mga kinakarap naman ng mga patong-patong na kaso. At sa ating balitang OFW, mga Filipino o mga miyembro ng Filipino community sa bansang Italia nagtipon-tipon din kasabay ng pagpupulong naman ng mga obispo o Synod on the Family. Balita sa ibayong dagat ng Japan, nagbantang ititigil ang pagtulong sa UNESCO dahil pa rin sa pagsama daw ng Nanjing Massacre sa World of Registry. Ang Iran inaprubahan na rin ang batas para naman sa nuclear deal. Sa sports balita, tinatawag na winning mentality hanga din ang Azkals kontra sa Bahrain mamayang gabi. Humingi rin ng suporta sa mga kababayang Pinoy sa kanilang laban. Sa showbiz balita, pakikiramay bumuhos naman sa pagpanaw umano ng 2012 Miss Tourism International na si Rizini Alexis Gomez, habang itong si Edo Manzano at si Vandolp naghain na rin ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na para din tayo magkaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com. Inyo po ang anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Maraming ginulat sa Senadora Miriam Defensor Santiago na matapos siya magdeklara kaninang hapon na umano'y maghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo muli bilang presidente ng Pilipinas. May detalye pa si Bombo Jundeska. Nilinaw ni Senadora Miriam Defensor Santiago na gumagaling na siya sa kanyang lung cancer na unang naging dahilan ng kanyang pagliban sa pagdalo sa mga sesyon sa Senado sa loob ng mahigit sa 1 taon. Ginawa ni Santiago ang paglilinaw matapos na magdeklara na tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa 2016 presidential elections. Nagdeklara ang senadora sa harap ng mga supporters nito kasabay ng book signing para sa kanyang bagong libro. If I become president sometime in the very near future, will be much better than it was before. Today, this country suffers from the malaise of plunder. Plunder is when you look at one person and that other person looks at you and you feel like eating each other up. It's like cancer. Tiniyak ni Santiago na magkakaroon siya ng katandem, ngunit hindi nito pinangalanan maliban na lamang sa pagsasabing nakapagdeklara na raw ng kandidatura sa pagka-vice-presidente ang kanyang katandem. Nabatid na kabilang na sa kilalang mga pangalan na nakapagdeklara ng kandidatura bilang vice-presidente ay sina Senators Bongbong Marcos, Antonio Trillanes IV, Alan Peter Cayetano, habang sina Senador Chis Escudero ay katandim na ni Senadora Grace Poe, si Senador Gringo Honasa naman ay katandim na ni Vice President Binay, habang si Representative Leni Robredo ay katandim na ni Mar Rojas. Ang wala pang katandim na sina Marcos, Trillanes at Cayetano ay pawang miyembro ng Nationalista Party na naging kasamahan din noon ni Santiago nang i-adapt ang senadora ni NP President Manny Villar noong 2010 presidential elections. Maaring sa araw daw ng Biyernes ay maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy si Santiago. Tatakbo si Santiago sa ilalim ng kanyang People's Reform Party, ang kahalintulad na partido na kanyang itinatag nang tumakbo din siya bilang Pangulo noong 1992 at 1998. Yan ang ulat si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo John, so lumalabas na tatlong mga naghayag na ng mga kilalang mga personalidad ay malalapit sa kanya itong tatlo dahil sa binabanggit mo mula pala sa partido NP, Bombo John? Magkakapartido yan, mga yan, okay. Bombo Elmar, sa Nationalista Party ni dating Senador Manny Villar. Kung maalala mo, si Senadora Miriam inadapt yan ng Nationalista Party. Ang line-up nila noon, andun si Marcos, andun si Cayetano Trillanes, na ngayon ay hanggang ngayon na partido NP pa rin. So, malamang ito dito lang sa tatlong ito pagpipilian at hindi pa nakapag-file itong si Trillanes at Cayetano. Si Marcos kanina nag-file.
Pero yung iba na nagdeklarang kandidato sa pagkasenador, Vice President, itong si Chis Escudero at Leni Robredo ay may mga kanya-kanya na rin katandem, lalo na itong si Senador Gringo Hunasa na kay Binay din Bubuelmar. Bombo Jun, matagal mo na rin tinutukan yung kalakaran dyan sa Senado. Ito ba yung matagal na rin panahon na wala siyang public appearance? Ngayong araw ba ulit, Bombo Jun? Dyan sa Senado, naging aktibo ba siya? Mga pagdinig, mga hearing, Bombo Jun, the past few weeks or few months, Bombo Jun? Mahigit isang taon na rin, Bomboelmar, na hindi masyadong naging aktibo si Senadora Santiago physically sa Senado. Bagamat kahit hindi siya dumadalo sa sesyon sapagkat siya ay nakasick leave, pero ongoing pa rin yung mga pag-file niya ng tawag nito, yung mga bills at mga resolusyon. No? Yung office niya naghahain pa rin. Pero personally, hindi siya dumadalo sa sesyon. Dumadalo lamang siya minsan sa mga hearing ng Commission on Appointments, pero hindi ganun kadalas, Bomboelmar. Bagamat nagpapakita ho siya noon, pero sa kasagsagan na yan ng kanyang lung cancer at kanina nga po in-emphasize niya na siya ay gumagaling na doon sa sakit na yan. Napansin natin na rin, no, isa pang medyo nag-gain siya ng weight, ano? Pero makita mo yung mukha niya, maaliwalas sa Bombo John, kumpara ng sabi mo nga, mga ilang buwan na nakalipas, ano, kumpara ngayon. Oo, katunayan na binabanggit ng kanya mga staff na minsan ay sumasabay silang nagja-jogging. Yung senadora naglalakad. So pinapakita daw ng senadora at talagang gumagaling na sa kanyang karamdaman, Bomboelmar. Alright, maraming salamat ang ating Senate correspondent si Bombo Jun Desca. Oras sa buong Pilipinas, 10 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. The Vote 2016 ng Bombo Radio at Star FM. National and local elections updates. Madako tayo dyan sa Comelec Headquarters sa Intramuros, Maynila, si Bombo Dennis. Ano? Ilan na kaya ang mga nagnanais maging presidente ng Pilipinas? Ano? Yung mga presidentiables. Kumusta dyan? Bombo Dennis sa Comelec Headquarters sa Guhayda, Bombo Dennis. Medyo matamlay, Bombo Elmar, mga kaibigan, ng naging ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy kung ikukumpara kahapon ay partikular na dito sa punong tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Manila. Pero batay sa monitoring natin maging sa ibang parte ng Pilipinas, mahina rin ang datingan ng mga magsusumiti ng kanilang Certificate of Candidacy. Kaya naman, lalo pang naghahanda ngayon ng poll body dahil baka raw magsabay-sabay ang mga ito bukas, sa Huwebes o kundi naman ay sa Biyernes na siyang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Katwiran ng marami, Bombo Elmar, mga kaibigan, ay malas daw ang 13 na araw na ito at naniniwala sila sa paniniwalang Chinese, yung tinatawag din na feng shui. Pero may iba naman na hindi alintanang naturang paniniwala kaya umabot sa 15 yung nadagdag ngayon sa listahan ng mga kandidato sa pagkapresidente. Sa kasalukuyan, meron na tayong hawak na 37 pangalan na tatakbo bilang presidente ng ating bansa. Kabilang dito ang pinakabagong naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Yan ay sina Alfredo Tindugan at Randy Winsley. Itong si Cornelio Sadsad Jr. ay naghain din. Gayon din itong si Marita Arilla. At ang pinakakakaiba rito, Bombo Elmar, mga kaibigan, itong si Romeo Igonya, sapagkat nagpapakilala siya sa alias na Arcangel Lucifer. Inutusan daw siya ng kanyang master para pamunuan ang Pilipinas, kaya naman agad-agad siyang nagsumiti ng kanyang Certificate of Candidacy. Habang itong si Arilla naman, mga kaibigan, ay nangakong magtatayo daw ng absolute monarchy na sistema ng gobyerno dito sa ating bansa at unlimited power from God ang hahawakan na tungkulin ng siyang magiging susunod na leader ng Pilipinas. Kanina ay nakapaghain na rin ng COC itong si Senator Bongbong Marcos na tatakbo naman bilang Vice President at siya yung ikapito sa mga nag-file ng kanyang COC. Medyo nagkaroon ng kaguluhan dito kanina sa punong tanggapan ng COMELEC, hindi dahil sa media, Bombo Elmar, kundi dahil sa mga staff ng Commission on Elections. Habang nagko-cover kasi tayo, may mga sumugod mismo sa harapan ng media, doon mismo sa mga nagkakamera, kaya nadismaya yung mga cameraman dahil may mga nagsiselfie, mga empleyado mismo ng Commission on Elections. Ito yung naging sanhi ng tulakan, sigawan at ng balyahan, kaya may mga tumalsi kanina, may nahulog pa sa hagdan at tumama yung kanyang likod. Mabuti naman at maayos na yung kanyang kalagayan sa mga sandaling ito, Bombo Elmar. At sa mga senatorial candidates naman, isa sa kilalang naghain ng COC itong si Congressman Martin Romualdez ng Leyte at gayon din itong si dating General Samuel Pagdilao ng party list na Axis ay tatakbo rin
bilang senador ng ating bansa kung mapapayagan ng Commission on Elections. Marami pang humahabol pero yung iba ay nagpasabi baka bukas na, kasama na yung ilang mga senador natin, and then yung by Thursday and Friday, mas marami yung nagpaaviso na dito sa punong tanggapan ng Commission on Elections para maghain ng kanilang COC. Ipinagtanggol naman ng COMELEC yung kanilang proseso at gayon din ang maaaring pagtanggal sa ilang mga kandidato na idideklarang nuisance candidates kung ito ay matutukoy na pampagulo lamang talaga dito sa ating halalan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. Kung i-entertain lahat ng COC kasi ang ibig po sabihin ng ini-entertain mo lahat ay binibigyan mo ng pagkakataon ang lahat ng tao na patunayan na pwede siyang i-consider for elective office. Ibig sabihin, kasi pag nag-file ka, makikita mo ba yung buong talambuhay ng tao sa isang kapirasong papel? Makikita mo ba yung buong kakayanan niya base sa nakalaman sa isang kapirasong papel? Siyempre hindi. So kapag doon pa lang, shoot down mo na siya, wala na, nagagawa ka ng desisyon para sa lahat ng tao base sa nakita ng isang tao din. So that's contrary to the idea of a democracy. Mas maganda, mas mainam at mas regular yung bibigyan mo muna ng pagkakataon yung taong marinig yung kanyang kaso bago mo siya husgahan. So ganun po yun. Yan ang tinig ni COMELEC spokesman James Jimenez na kahapon lamang ay nag-init din ang ulo dahil sa sitwasyon dito sa punong tanggapan ng COMELEC. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasa Radio, Bombo! Bombo Dennis, sa bagay ang sinasabi ng COMELEC dito, ministerial lamang yung trabaho nila. Tatanggapin nilang lahat yan pero sa ilalim sa proseso. Maging hindi man seryoso pero may final list pa yan. Bombo Dennis, napagalaman namin itong pangalan na presidentiable na si Arcangel Lucifer. Yan yata yung naging patok ngayong araw at naging trending. Ika nga, Bombo Dennis, ano bang itsura niyan itong presidentiable na si Arcangel Lucifer, Bombo Dennis? Naka-dark na damit ito kanina, Bombo Elmar, at medyo yung iba nga nung banggitin niya yung Arcangel Lucifer medyo napaurong at medyo kakaiba yung reaction. Medyo natakot yung iba, lalo na yung may mga estudyante dito ng isang Catholic university from UST, medyo nagulat sila dahil may mga ganun daw palang naghahain ng COC. Sabi namin, normal na yan. Asahan natin, mas madami pa yan sa araw ng Biyernes dahil yung ibang naniniwala sila na mas malaki ang chance nilang manalo kung huling magpa-file sila ng kanilang Certificate of Candidacy. Itong hitsura nito, medyo Bombo Elmar, mahaba yung buhok nito kanina meron pa ring isa na mahaba rin ang buhok at puting-puti na. Sabi niya nga kanina ay daw siya, yan ba yung taga-outer space? Oo, Bombo Elmar. Kung ano pinagsasabi nila, pero siyempre respetuhin natin, baka naman demokrasya rin tayo. Sabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, baka naman daw totoo yung ilan sa mga sinasabi, pero siyempre doon pa lang ikaw mismo ma-assess mo na kung nasa ang level yung ilan sa kanila. Pero ganun pa man, inirerespeto natin dahil ito'y parte ng kanilang kalayaan makapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Gayon man, may mga foreign correspondent dito from different media organization sa labas siyempre ng ating bansa ay medyo natatawa sila dito sa sistema ng ating eleksyon sa ating bansa. Taliwas kasi sa ibang mga bansa, kukunti, limitado lamang sa bilang ng daliri sa kamay itong mga nagpa-file. Pero sa atin talagang malasirkos. Ngayon ay 37 yung ating hawak na listahan ng mga tumatakbong presidente, 7 sa pagka-vice presidente at halos nasa 30 na rin yung mga naghain ng kanilang kagustuhan para tumakbo bilang senador, Bombo Elmar. Binabasa ko nga dito yung mga reaksyon, napakarami, Bombo Dennis, lalo itong kay Arcangel Lucifer. Isa sa mga nagsabi rito pahiwatig na nagreaksyon dito, mga viewers natin, listeners, baka si Arcangel Lucifer ang maging susi ng kapayapaan sa bansa dahil mapagsama daw niya yung masasama at mabubuti pag-isay na niya, Bombo Dennis. Well, no comment. Sabagay, inilatanan nila siguro sa mga biro yung ganito nangyayari. Parang circus talaga naman ang halalan natin, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. At hindi pa naman talaga ito yung talagang actual na maglalaban-laban. Pipili dito ang Commission on Elections. Meron tayong mga pamantayan, panuntunan na nilalaman ng Fair Elections Act kung saan ay masasala kung sino lamang yung kwalipikado at kung sino naman yung hindi talaga papayagan. Dahil hindi para i-degrade sila, kundi bagkus ay
tingnan kung may kapasidad talaga silang mamuno. At least daw college graduate yung ating kukuning maging Pangulo. Dahil siyempre hindi lang naman sa Pilipinas mamumuno yan, kundi bagkus may mga pakikipagpulong na gagawin yan sa labas ng ating bansa kung sakasakaling papalarin siya bilang isang leader ng ating bansa. So kung hindi man lang siya marunong mag-communicate sa iba, medyo malaking problema para sa bansa natin at kumbaga pakikipag-coordinate sa ibang mga leader ng iba't ibang bansa, magkakaroon tayo ng problema dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila at aasahan natin marami pa ang aabangan ng ating mga taga-subaybay. Balik sa iyo, Bombo Elmar. Samantala naman sa ibang balita, naghahanda na ngayon ang PNP naman sa listahan ng mga tinaguriang hotspot ng mga lugar sa ating bansa na pinangambahan ang posibleng pagsiklab ng karahasan habang nalalapit ang halalan. Nasa Campo Crame si Bombo Annalise Soberano. Nakatakdang ilabas sa susunod na linggo ng pamunuan ng pambansang pulisya ang listahan ng mga lugar na posibleng isa sa ilalim sa hotspot o areas of immediate concern sa nalalapit na 2016 national election. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na ongoing na ang kanilang assessment sa ngayon kung saan mahigpit ang kanilang koordinasyon sa COMELEC at Armed Forces of the Philippines. Bagkus kanina, mayroon siyang meeting kasama ang Director ng Intelligence Units kung saan binigyan siya ng update sa mga isinagawang environmental scan at ang antas ng banta sa election operation. Sinabi ni Marquez na matutukoy lamang nila ang mga ikokonsiderang areas of immediate concern sa oras na matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong linggo. Pahayag pa ni Chief PNP na sa panahong tapos na ang filing ng COC, doon pa lamang anya nila malalaman kung sino-sino ang mga maglalaban sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa at kung matindi nga ba ang labanan ng mga magkakatunggali. Ayon kay Marquez, kanya ding ipinamungkahi na bumuo ng Joint Task Force ang PNP at AFP kasama ang COMELEC nang sa gayon kanila pang mapahusay ang pagbibigay seguridad sa mga ikokonsiderang election hotspot sa bansa. Mula Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, mga kaibigan, ang Malacanang may payo naman sa mga Binay na magpaliwanag daw na lamang sa korte. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bago ang balitang yan, Bombo Elmar, dahil kapasok lamang na impormasyon dahil formal nang inanunsyo ngayon ng Malacanang ang pagtalaga ni Pangulo Aquino kay Chief Presidential Legal Counsel Benjamin Caguioa bilang kapalit ni Secretary Dela de Lima sa Department of Justice. Mayroon nagbitiw si De Lima sa pwesto matapos magdeklara ng senatorial bid sa 2016 election. Si Caguioa ay unang italaga sa legal team ng Pangulo Aquino noong nakaraang January 2013. Siya po ay classmate ng Pangulo Aquino sa Ateneo de Manila University mula grade school hanggang kolehiyo. Samantala, binigyan din ng Malacanang na mas mabuti kung hanapin na lamang sa korte ng mag-amang Vice President Jomar Binay at dismissed Mayor Junjun Binay ang kanilang mga kasong kinakaharap kaysa magreklamo sa publiko at manisi ng kung sino-sino man. Pahayag ito ni Secretary Sunny Coloma kasunod ng bintang ng mga Binay na ginigibit sila ng administrasyon sa mamagitan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sinabi ni Coloma, walang kapangyarihan ng Malacanang para saklawan ang mandato ng Ombudsman dahil sa itong independent constitutional body. Ang Coloma, sumusunod ang Aquino administration sa rule of law at hindi nanghihimasok sa jurisdiksyon ng ibang ahensya o sangay ng pamahalaan. Kaya sa halip daw na mag-ingay, mas mabuting paghandaan ng mag-amang Binay ang kanilang mga kasong inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Samantala pa, Bombo Elmar, ay welcome naman sa Malacanang yung panibagong deklarasyon ni Senator Miriam Defensor Santiago na sumali na rin sa presidential race sa 2016. Ayon din kay Coloma, ito ay pabor sa mga botante para magkaroon ng mas malawak at mas maraming pagpipilian. Ito naman daw si Santiago ay kilala sa maayos na public service sa ilang dekada na sa gobyerno. Mga balita mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo.
Bombo! Bombo Raymond, ulitin ko lamang itong breaking news natin. Itong bagong DOJ Secretary, kapalit nitong si Justice Secretary de Lima na tumakbo bilang senador. Ito yung classmate din ni Pangulong Ninoy Aquino dyan sa Ateneo, Bombo Raymond, si Chief Presidential Legal Counsel Benjamin Caguioa. That's right. Sobrang may turing natin na body-body ng Pangulo. Imagine from grade school to college sa School of Economics ay magkasama itong Pangulong Aquino at Attorney Caguioa, Bombo Elmar. So talagang trusted horse, ika nga ng Pangulong Aquino itong si Caguioa. Parang malapit din to sa Executive Secretary yata, Bombo Raymond. That's right. Kasi siya yung Chief Presidential Legal Counsel. So ano man yung mga pronouncement at inilalabas ng mga public opinion na may legal implications ay nangagaling yan sa advice nitong si Attorney Caguioa, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. So anyway, Bombo Breaking News. So yan mga kaibigan, breaking news na hinatid naman ni Bombo Raymond Tinasa dyan sa Malacanang kaugnay sa bagong Justice Secretary, itong Chief Presidential Legal Advisor nga na si Benjamin Caguioa na classmate ng Pangulong Aquino dyan naman sa Ateneo. Abangan iba pang mga detalye mga kaibigan, ilan pa rin sa mga nag-file ngayong araw na dyan sa mga probinsya po, kaugnay pa rin ang Day 2 ng filing ng Certificate of Candidacy. At pero bago mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Hi guys, Derek Ramsey here. When I was studying in the States, there was only one thing that really kept me going. It's Dunkin' Donuts original brewed coffee. Whether it was reviewing for the SATs, cramming for a paper, or simply getting ready for a date after a long day, all I needed was a cup of Dunkin' goodness. From my favorite in America, it's still my favorite here. When it comes to coffee, there's only Dunkin' for me. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Madako tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Makikamusta tayo sa ilang pang mga personalidad nga na nag-high ngayon ng Certificate of Candidacy. Diyan po naman sa nasabing lalawigan na sa linyang Bombo Radyo Dagupan. Naging abala ang tanggapan ng Commission on Election o COMELEC Pangasinan sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy matapos magpasa ng kanilang COC ang mga tatakbo sa mataas na posisyon dito sa lalawigan. Kaninang alas 8 ng umaga, sabay-sabay na nagtungo sa tanggapan ng COMELEC Pangasinan ang mga miyembro ng Partido Pangasinan sa pangunguna ni Governor Amado Espino Jr. na tatakbo bilang kongresista sa ika-5 distrito at para bigyan ng suporta ang anak na si Amado Pogue Espino III na tatakbo bilang governor kasama si Vice Governor Ferdinand Calimlim na tatakbo rin sa kaparehong posisyon. Alas 10 naman ng umaga nang magtungo ang kampo ni na dating Congressman Mark Huangco na tatakbo bilang governor at Kalasyaw Mayor Mark Roy Macanlalay na tatakbo naman bilang vice-gobernador na kabilang sa Nationalist People's Coalition. Kasama rin ni Huangco na naghain ng COC ang asawa nito si incumbent 5th District Congresswoman Kimi Huangco na makakatunggali naman ang nakatatandang Espino. Kabilang din sa mga nagpasana ng kanilang Certificate of Candidacy na tatakbo sa pagkakongresista sina Jesus Boying Celeste sa unang distrito, Rosemary Arena sa ikatlong distrito, Leopoldo Batawil at Nikki Boy Reyes sa ikalawang distrito ng Pangasinan. Mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Catherine Veray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Formal na rin naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Mayor Alfredo Lim para tumakbo bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Kasama ni Lim si Manila 1st District Congressman Benjamin Atong Asilo na tatakbong Vice Mayor nito. Kung maalala mga kaibigan, kahapon ay naghain po ng kanyang COC para tumakbo bilang alkalde naman si Congressman Amado Bagatsing sa naturang lungsod. Inasa na maghain din ng kanyang Certificate of Candidacy si Manila Mayor Joseph Erap Estrada. Namatid na tinalo nga nitong si dating Pangulong Erap si dating Mayor Alfredo Lim noong 2013 mayoral race dyan sa lungsod ng Maynila. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Kasabay ng pagtipon-tipon ng mga obispo sa iba't ibang dako ng mundo doon naman sa Vatican, ang mga miyembro ng Filipino communities nagtipon din doon sa Italia. At may detalye at nakuhang impormasyon ang Bombo Radyo Lawag.
Muling nagtipon-tipon ng mga Filipino community sa Pontificio Colegio Filipino sa Rome, Italy para sa 2015 Family Day sa nasabing bansa. Ayon kay Bombo Correspondent Demetrio Bong Rago Durafanan, umaabot sa 56 na Filipino community sa buong Italia ang dumalo sa naturang Family Day bilang bahagi ng Synod and the Family ng Simbahang Katolika. Sinabi ni Rafanan na sa isinagawang selebrasyon ay dito ipinalala ng main celebrant na si Monsignor Reverend Gilbert Garcera ang kahalagahan ng pamilya. Kasabay ng selebrasyon ng Family Day ay ang pagpapasalamat na rin ng mga pamilyang Pilipino sa Italia sa mga biyayang ibinibigay ng Panginoon para sa kanilang pamilya. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang bansang Japan nagbantang ititigil ang pagtulong naman sa UNESCO dahil naman sa pagsama ng tinagurang Nanjing Massacre sa World of Registry habang ilan na aprubahan din ang batas para sa nuclear deal. Yan iba pang mga balita mula kay Bombo Lizelle Galan. Ipinasa na ng parlamento sa Iran ang batas na nag-aaproba sa nuclear deal na nilagdaan ng Tehran at 6 na mga world powers. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng mga konserbatibong mambabatas sa Iran kaugnay sa nasabing kasunduan. Ngunit mahigpit na nakasaad sa batas na kailangan munang aprobahan ng Iran ang anumang inspeksyon ng International Atomic Energy Agency sa mga military sites na kabilang sa nuclear agreement. Ngayong nilagdaan na, maari nang ipatupad ang kontrobersyal na kasunduan. Nabatid na nakakuha na rin ng sapat na suporta sa US Senate ang panukala sa Iran deal. Layunin ng kasunduan na limitahan ang nuclear program ng Iran upang hindi makagawa ng nuclear weapons. Sa kabilang dako, nagbanta ang Japan na puputulin na ang ibinibigay na pondo para sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ito ay makaraang isama ng UNESCO sa Memory of the World Register ang mga dokumento sa World War II Nanjing Massacre. Sinabi ni Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga na ang desisyon ng UN agency ay sang-ayon lang sa pananaw ng China kaugnay sa nangyaring massacre noong 1937 kung saan nasa 40,000 hanggang 300,000 Chinese civilians ang minasaker. Ayon kay Suga, ikinokonsidera ng Japan ang lahat na uri ng protesta, kabilang na ang pagputol sa ibinibigay na pondo sa UNESCO. Giit ng Tokyo, walang transparency sa paggawa ng UNESCO ng desisyon dahil hindi pinayagan ng Japan na makita ang mga dokumento na hawak ng China. Nabatid na noong nakaraang taon, $31 million ang naitulong ng Japan sa UNESCO. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala naman, siguradong lalago pa raw lalo ang ekonomiya ng Pilipinas kung maghahalal tayo ng karapat-dapat at matuwid daw na lider ng bansa. Ito naman ang reaksyon ni Liberal Party Presidential candidate Mar Rojas sa pagtaya ni Steve Forbes, ang chairman at editor-in-chief ng Forbes Media na umano'y maraming Pilipino ang magiging bilyonaryo sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Gayunman, sinabi ni Forbes na kailangan pa rin ng Pilipinas ang reforma sa buwis at maayos daw na infrastruktura upang mapanatili naman ang matatag na kabuhayan ng bansa. Sinangayon naman ni Rojas si Forbes na sa ngayon ay malagang mapairal daw ang mahusay na sistemang politika upang mabigyang daan naman ang ganap na kaunlaran. Naniniwalang Malacanang na pabor sa publiko ang pagpasok na rin ni Isadora Miriam Defensor Santiago sa 2016 presidential race. Sinabi ni Communications Secretary Sunny Coloma, magbibigay ito ng mas malawak daw at mas maraming pagpipilian ng mga botante. Ayon sa Malacanang, si Santiago ay nakapagtala na ng public service record sa loob ng mahigit 2 dekada sa lahat ng 3 sangay ng gobyerno. Unang kanina nga inanunsyo ni Santiago ang kanyang pagtakbo na balakin sa presidential race at ngayong linggo daw maghain siya ng Certificate of Candidacy o COC sa COMELEC. Bombo Sports News. Bombo Sports News. Anti-Maska sumingi po ng suporta at dasal sa mga kababayang Pinoy sa kanilang laban mamaya kontra naman sa Bahrain. Yan iba pa mga balita mula kay Bombo Jovi Galang. Nakatanim na sa bawat ugali ng mga Philippine Ascals players ang mentalidad na manalo para sa laban nila mamayang gabi sa Bahrain. Sinabi ni Ascals coach Thomas Dooley na mahalaga ang kanilang laban sa Bahrain para hindi makuha sa kanila ang pangatlong pwesto sa Group H para sa 2018 FIBA World Cup Qualifiers at 2019 AFC Cup Qualifiers. Napag-aralan na rin ng Ascals ang kanilang diskarte na gagamitin matapos ang naging tablang laban nila sa North Korea noong nakarang linggo na 0-0. At kahit na natalo nila ang Bahrain noong nakaraang Hunyo,
sa score na 2-1 ay patuloy pa rin ang kanilang gagawing paghigpit sa laban upang hindi sila malusutan. Isang mahalagang pagbabago ang ipinamalita ng Ascals ay ang paglalarong muli ni Simon Rota na kanilang defender na na-injury noong UFL semifinals na siya ang nakikita ni Dooley na papalit kina Jerry Lucena at Amani Aguinaldo. Merong 2 wins, isang talo at isang draw na may 7 puntos na nasa pangatlong pwesto ang Ascals, sunod sa Uzbekistan na nasa pangalawa at nangunguna pa rin ang North Korea. Matapos ang laban ng Ascals mamaya sa Bahrain ay susunod ang Yemen sa November 12 at ang Uzbekistan sa March 24 at kakalaban nila ang North Korea sa Rizal Memorial pagkatapos ng 5 araw. Bagamat marami ang pumuna sa coaching ni Dooley, ay hinahayaan na lamang nito at nakatutok sila ngayon sa matinding depensa kontra sa Bahrain. Humiling na lamang ng suporta ang Ascals sa mga Filipino football fans sa buong mundo na suportahan ang kanilang laban mamaya kontra Bahrain para sila ay manalo. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 33 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Ang oras natin po sa atin ng Dunkin Donuts. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kikiramay naman bumuo sa pagpanaw ng 2012 Miss Tourism International at Edo Manzano at si Vandolph Agopansenrin matapos maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Marami pa ring mga local celebrities ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa pagsabak sa 2016 elections. Sa pangalawang araw kanina, nag-file ng kanyang COC ang TV host actor na si Edo Manzano sa pagka-senador. Hindi na bago sa public service ang dating mister ni Vilma Santos kung saan nanungkulan na siya bilang chairman ng Optical Media Board mula 2004 hanggang 2009. Pero tulad ni Senator Grace Poe, may mga kumwestiyon din sa citizenship ni Manzano kaya hindi agad na iproklama bilang Vice Mayor naman ng Makati City sa kabila ng may pinakamaraming boto noong 1998. Nagsumite rin ng kanyang candidacy si Vandolph bilang councilor ng Parañaque City habang bukas naman ay inaasahang magsusumite na rin si Jong Hilario ng COC bilang councilor ng lungsod ng Makati. Samantala, patuloy ngayon ang pagbuhos ng pakikiramay matapos na lumutang ang balita na pumanaw na ang beauty queen na si Rizini Alexis Gomez sa edad 25 anyos. Una rito, batay sa report, bandang alas 8 kaninang umaga nang bawian ng buhay si Gomez dahil sa lung cancer habang nasa ospital sa Cebu. Ang Cebuana beauty queen ay isang registered nurse at anak ng dating PBA player na si Roel Gomez. Kung maalala, si Rizini ay kinoronahang mutya ng Pilipinas Tourism International noong 2012 at nasungkit din ito mismo ang Miss Tourism International title na ginanap sa Malaysia. Naging successor nito bilang 2013 Miss Tourism International ang kapwa Pinay na si Angeli Dion Gomez. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Mga kaibigan, sa ating palitan naman sa piso kontra isang dolyar, ang isang dolyar ay katumbas po yan sa Pilipinas ng 45 pesos and 86 centavos, habang isang Singaporean dollar ay katumbas naman sa bansa ng 32 pesos and 79 centavos, habang yung Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas na 5 pesos and 91 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Yan sa ating mga listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan po naging kabuuan ng ating mga pagbabalita. Araw po ngayon na Martes, Oktubre na po at 13, 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines. Si Pangulong Ninoy Aquino itinaga ngayon bilang bagong Justice Secretary, kapalit naman na nag-resign na si dating Justice Secretary de Lima ang kanyang Chief Presidential Legal Counsel na si Benjamin Caguioa. Ito po yung classmate sa kolehiyo ng Pangulong Aquino, ang bagong Justice Secretary. Senadora Miriam Defensor Santiago, marami ang ginulat matapos mag-anunsyo na tuloy ang kanyang pagkandidato sa pagka-presidente. Magaling na raw siya sa lung cancer.
Samantala naman mga kaibigan, presidential candidates daw o mga presidentiables, yung listahan po yung bilang umakyat na kanina sa halos 4 na po dyan sa COMELEC, pero naging matumal po yung filing ngayong araw ng COC dahil sa pag-iwas daw ng ilang politiko sa numero 13, batay daw sa feng shui. Samantala naman, listahan ng mga lugar sa bansa na nakatagdang ilalim sa election hotspots, nakatagdang ilabas po ng PNP sa susunod naman na linggo. Ang Malacanang may payo pa rin sa pamilya Binay na sa korte namang magpaliwanag imbis na manisi raw sa iba sa mga kinakaharap naman ng mga kaso. Sa balitang OFW, mga miyembro ng Filipino community sa bansang Italy nagtipon-tipon din doon para naman sa pagtipon din ng mga obispo at kasabay ng tinatawag na Synod on the Family. Balita naman sa iba, yung dagat ng Japan nagbantang ititigil ang pagtulong naman sa UNESCO dahil naman sa pagsama ng tinaguriang Nanjing Massacre sa World of the Registry. Ang Iran inaprubahan na rin ang batas para naman sa nuclear deal. Sa sports balita, winning mentality hangad ang Azcals na madala pa rin sa kanilang matinding laban mamaya kontra Bahrain, humingi rin ng suporta sa makababayang mga Pinoy. Samantala sa ating showbiz balita, pakikiramay bumuhos naman sa pagpanaw ng 2012 Miss Tourism International na si Ricini Alexis Gomez. Samantala si Edo Manzano at itong si Vandolp naghain na rin ang kanilang certificate of candidacy sa pagtakbo naman sa susunod na halalan. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga, at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 ng katanghalian, at Bombo Network News, alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood rin na merong visual sa pamamagitan po ng ating official website, ang www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter, at Bombo Radio News, kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/BomboRadioPhilippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!